Hello, family, and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotions. This is part number 9 of our new devotional series, Christian Character Development. Today's episode is entitled Competence versus Ineptness. Pag-aralan natin ang kaibahan ng pagkakaroon ng kakayanan o galing versus wala o kulang sa kakayanan o galing. Sabi ni Haring Solomon sa Proverbs 22 verse 29, competent workers will serve kings rather than ordinary people. Ano ba ibig sabihin ng competence? Competence is simply the capability to perform tasks efficiently. Ito ay kakayanan na isagawa ang anumang bagay na pinagagawa sa iyo sa isang pinakamabisang kapamaraanan. Ibig sabihin ay may galing. Yan ang quality na hinahanap ng mga managers kapag sila ay naghahanap ng mga prospective employees, hindi ba? Ito ang primary qualification. Kaya mo ang trabaho. Competent people are sought after by successful enterprises and companies, and they're offered bigger salaries than others. Tama? So King Solomon was really spot on in saying that the competent will serve kings. Totoo yan, di ba? Yung mga magagaling ay napupunta sa mga matatagumpay na kumpanya. Hindi sila naghahanap ng trabaho. Sila'y hinahanap ng trabaho. Ano naman po yung ineptness, kabaliktaran ng competence? Ineptness, on the other hand, means unskillfulness resulting from a lack of discipline and training. Ang ibig sabihin ng inept ay walang galing. Bakit? Hindi nadisiplina ang sarili at hindi nagpa-train. So, walang galing. Walang business enterprise ang magre-recruit ng mga inept na mga tao, for they will just waste company's time and resources. Kaya naghahanap sila ng mga may galing. Hence, to succeed in any endeavor, one must aspire to develop competence in whatever gift or skills that they may have. And it starts with a burning desire to succeed and to discipline oneself in mastering his skills. Meron na tayong skills. Pag na-master natin yan, mabibless tayo ni Lord at mabibless din natin ang iba. Paano ba magkaroon ng competency? How do we develop that? And how do we start developing it? Let me give you some tips. Number 1, depend on God. Ito ang pinakamahalaga sa lahat, ha? Kilalanin natin na ang ating galing ay galing kay Lord. Parang tongue twister yan. Ang ating galing ay galing kay Lord. Sabi sa 2 Corinthians 3:5, sabi ni Apostle Paul, not that we are competent enough to claim any credit for ourselves. Pakinggan ang next line. But our competence comes from God. Ayun. Ang ating galing o ang kanyang galing daw ay hindi galing sa kanyang sarili. Ito'y galing kay Lord. So una, depend on God. Number 2, identify the skills and attributes that you want to master. So ang priority mo ay alamin mo muna kung ano nga yung kaya mong gawin at masterin, di ba? Huwag tayong jack of all trades and master of none. Ang dami mong ginagawa. Magaling ka sa ilan pero wala kang talagang tinutukang galing, napapagalingin. So tuto ka lang, identify your skills. So depend on God, identify your skills. And then number 3, pag na-identify mo na o na-discover mo na kung saan ka may galing, madali naman gawin yan kasi may mga magsasabi sa iyong tao na meron kang galing sa area na yan. Start training, start seeking out training opportunities and commit yourself to the process. Yun ang pag-aaralan mo ngayon, di ba? Magmamaster ka ng galing mo. Wala namang paaralan para sa lahat ng galing. So, mamimili tayo ng ating course to take. Yan yung path to take. Magde-decide tayo kung anong ating career na ipopursue. At pang-apat, kapag nandun ka na sa career mo o sa path na yon, find a willing mentor who will guide you through your regular exercises or practices. Hindi ba? Ang ibig sabihin, huwag kang magagaling-galingan. Humanap ka ng mas magaling sa'yo at magpaturo ka sa kanya. Okay. Depend on God, identify the skills and attributes that you want to master. 3, seek out training opportunities and commit yourself to the process. 4, find a mentor who will guide you through your regular exercises. And number 5, practice naman. Practice regularly, di ba? Schedule a specific time during the week to master your skill. So pag-aralan mo ng gusto, sabi nga, practice makes perfect. So, siguraduhin natin, hinahasa natin ang ating galing araw-araw, yung ating kakayanan. Ang ibig sabihin niyan, improve every day. Hindi yung
nakatapos ka na, nag-graduate ka na, the end na. Hindi. We engage in a continuous improvement. Number 6, network with like-minded people in your chosen field. Makipag-ugnay sa mga katulad mo din, hindi ba? And exchange notes. Meron silang mga galing pa na gusto mo ring matutunan. So, learn from others. Number 7, continue to improve even after you have achieved your initial goals. Katulad sinabi ko, tuloy-tuloy lang ang pag-usad kahit nakatapos ka na, lalo mapang pag-ibayuhin ang galing mo. Number 8, be open to change and willing to adjust your skills as needed to meet evolving demands. So, ang mga kumpanya may mga review, hindi ba? O magpa-review ka rin. Magpa-review ka, magpa-assess ka sa mga tao sa iyong paligid, pakinggan mo ang kanilang mga suggestions, magpa-correct, at palitan ang dapat palitan, ayusin ang mga dapat ayusin para lalo kang maging competent. At kapag narating mo na ang iyong goal, nandun ka na sa level na ang galing mo na talaga, meron ka ng mga certificates, meron ka ng mga medalya, meron ka ng mga appreciation ng maraming tao at marami ka ng mga likes, kung ano man yan, huwag nating kalilimutan na ialay natin sa Diyos ang lahat ng bagay, lahat ng ating ginagawa. Sabi ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 3 verses 23 and 24, work willingly at whatever you do, as though you were working for God rather than for people. Remember that the Master you are serving is our Lord Jesus Christ. In short, iaalay mo ang lahat ng iyong ginagawa, pati ang iyong mga tagumpay sa ating Panginoon. Huwag magyabang, patuloy na maging mapagpakumbaba. O, yun lamang aking paalala sa inyo ngayong araw. Pagbulay-bulayan po ninyo ang inyong mga narinig. Pagkatapos, ipanalangin natin na may apply natin to sa ating mga buhay at magtagumpay nawa kayo sa inyong mga endeavors. Remember, be competent. Ito po inyong kaibigan, Coach Ray Clemente mula dito sa Radiance Church, Sydney, Australia. God bless you and have a great week ahead.